Hello guys! Good morning! Good morning! Time check 5:50 ng madaling araw. Anong umaga? Hindi na madaling araw. Umaga. Papunta tayong Pasig. Good morning po. Papunta tayong Pasig, Metro Manila. Nandito tayo ngayon sa Papa Starlock. At medyo inabutan na tayo ng liwanag. Pero all goods lang. Motor gaming tayo ngayon. Semi long ride. Dahil meron tayong kailangan gawin ngayon sa Cubao. Pero mamaya pa naman 6 PM yung appointment natin doon, yung schedule natin. So hanap tayo ng tatambayan natin sa somewhere. Ang pinakauna natin pupuntahan ay Pasig. Dahil meron tayong ipapagawa doon. And then after noon, hanap na tayo ng tatambayan. Sana hindi pa ganun kainit pagkadating natin ng ano. Or sana hindi tayo abutan ng sobrang init. So based dito sa map natin, ilang oras ba? 7:13 AM is nandun na tayo sa Cubao. Doon ko kasi pinin sa Cubao. So sana nga talaga 7:30 na ay 7 nandun na tayo. Kahit mga alas 8 ganon. Kasi for sure mag-stop over tayo eh. For sure mag-stop over tayo para kumain or para magkape or kung hindi naman eh baka mag-stop over tayo kasi inaantok tayo. So let's see, sana lang hindi tayo abutin ng mga alas 9, alas 10 sa daan. Let's go! Woo! Tagal ko hindi nakapag-motor ng malayo ah. Medyo raratrat tayo ng konti. Hindi naman tayo isang daan. Mga siguro 80 lang. Kung kaya natin umisang daan, kapag medyo maluwag, isang daan tayo. Medyo nagmamadali talaga tayo. Kasi ayaw nating abutan ng init. So yun guys. Hindi pala alas 7 tayo nandun. Dahil ang napin ko pala ay naka-toll gate. Kaya pala 2 hours lang ang nakaset dito kay Google Map. Sabi ko sobrang bilis naman nun. Hindi pala tayo alas 7 nandun, alas 9 pala. Hindi ko pala na-set yung option na avoid tolls. Plus 2 hours. So, ang estimated time of arrival natin sa Cubao ay 9:04. 9:04 ba? Oh, 9:03. Pagas muna tayo. Ay, sarado pa. Sarado. Doon na lang, 2 bars pa naman tayo eh. Okay lang yan, tipirin natin. So, andito na tayo sa ano, Concepcion, Tarlac. My home, my place, my town, my Concepcion. Sarap!
kaya yung usok na yun? Dito na tayo sa ano, sa boundary ng Pampanga at Tarlac. Pampanga. Ayun, gasoline station, pagas muna tayo. Para dire-diretso na tayo mamaya. Sana, ay, sarado pa din. Sarado pa din sila, mga babsi. Ay, ratrot lang. 2 hours pa naman to, malayo-layo pa naman. Barangay San Miguel, Pampanga. Dito na ba tayo sa Barangay San Miguel? Sa may Pampanga. AM. Ganda ng McDo dito. Dito kami dati nag-stop over. Yung first time namin pumunta ng Tarlac, doon kami nagpasko sa kapatid ni Mrs. sa ate ni Mrs. Diyan kami nag-stop over. Diyan sa McDo na yun. Dito pala yun sa may San Miguel. Barangay San Miguel. Barangay San Miguel ba to? O dun sa kabila yung Barangay San Miguel. Hindi kasi ako familiar dito sa lugar. Kaya din tayo naka Google Map. Ayun, San Miguel nga, oo. Barangay San Miguel nga. Magalang, Pampanga. So, Magalang pala to. Sana all Magalang, Char. Sana all Magalang. Uy, nawalan tayo ng data. Look, totally wala oh. Totally walang data eh oh. As in 5:44 AM, nandito na tayo sa may Santa Cruz, Pampanga, Magalang. Malacos, Kapu, Araya. Ano kaya ibig sabihin nun? So, andito na tayo sa may, based doon sa nakita ko sa banner doon. Magalang pa rin, pero nasa Santa Cruz na tayo, Barangay Santa Cruz. Dito sa lugar na to ay walang signal, ang GOMO. GOMO kasi ang gamit ko dito sa cellphone ko na to eh. So wala siyang signal, as in wala. Hindi tayo makapagpatugtog, hindi tayo makapag-sound trip. So 1 bar na lang tayo. May bukas na kayang Petron. Sa Petron lang kasi tayo nagpapagas guys. Wala lang, mahal kasi sa Shell. So yun guys, inabot na tayo ng traffic. Ito na yung traffic. May mga malalaking truck. So kakaliwa tayo dito. Magalang Arayat Road. Nararamdaman ko na yung gutom pero hindi pa tayo kakain. Siguro mga bandang Bulacan na tayo kumain, or kung kaya sa Cubao na ganon, o kaya Pasig. Dito tayo medyo natatraffic sa may mga malalaking truck na sa harapan natin. Actually hindi tayo agad makapag-overtake dahil medyo sumusunod tayo dun sa mga pave marks. Kasi yun nga, hindi naman tayo familiar sa lugar. At the same time, medyo two-way lang kasi yung daan. So ang hirap ihabulin kapag
Yung katulad nito, yan, di ba? Medyo alanganin. Kasi sa harapan ng truck na to, meron pang isang sasakyan na malaki. Uy. So, tiyempo lang tayo. Okay lang naman yan. Hindi naman tayo masyado nagmamadali. Ang ayaw lang naman natin ma-expose masyado sa araw, sa init. Pero wala tayong choice eh. Pinili natin to. Ginusto natin to eh. O kailangan nating kailangan nating tiisin. Kasi ginusto natin to. Ay, hili ko rin siya. We love Arenas. Ayan, Barangay Arenas. Dito tayo, kanan tayo dito. Hindi ako makapag-overtake dito sa truck na to. Gumigit na rin kasi siya eh. Ayun o, nasa gitna siya. So, alanganin talaga. Okay lang yan. Hintayin na lang natin na na ganda ng ano ba to, Arayat? Ganda oh. Lapit natin sa Arayat, guys. Kaso hindi natin sayang, doon tayo dumaan, no? Ganda oh. Wow, what a beautiful view. Ayun, siguro kaya na natin mag-overtake. Ay, sasakyan din. Woo! Barangay San Pablo, Santa Ana, Pampanga. So, nasa Santa Ana na tayo. Santa Ana, Pampanga. Ang dami Santa Ana ng lugar dito sa Pilipinas. At wala pa rin tayong signal. Tapos 1 bar na lang tayo sa gasolina. Meron naman siguro dito petrol. Estimated time of arrival sa Cubao ay 8:58. Wala pa rin signal. Tayo makapag-sound trip. Ganda ng ito. Sunrise oh. Wow. Kakaantok. So, andito na tayo sa anong part na ba ito ng Pampanga? Anong part na po ito ng Pampanga? Dito tayo eh. Anong part? Ano na kaya to? Barangay San Roque. Barangay San Roque pa rin. Kailangan ko na makakita ng gasoline station. Dahil naka-reserve na ang reserve gas na ang ginagamit ng natin. Motor. So ayun guys. Wala na tayong gas. Medyo nagbabagal ako para bumaba yung konsumo ng gasolina natin hanggat makakita tayo ng gasoline station. Sarado pa kasi kanina yung mga gasoline station eh. Petron specifically, may mga bukas pa lang gasoline station kanina, pero hindi ako makapagpagasto kasi yun nga, sa Petron kasi ako nagpapagasto. Itong reserve naman natin ay kaya pang umabot ng mga sabihin natin mga 30 to 40 kilometers. So as of now, nakaka 8 kilometers na tayo dito sa reserve natin na gasolina. Pero kailangan pa rin kailangan na talaga natin magpagas.
wala pa rin data, wala pa rin signal dito guys. Hindi ko alam kung kailangan ko i-restart yung phone ko. As in totally wala eh. Kailangan ko rin lagay ng hangin sa gulong dahil feeling ko napakalambot ng gulong natin. 6:23 AM, nandito na tayo sa anong lugar to? Nayong Chinoy Market. Hindi San Pablo, San Simon, Pampanga. Propio San Pablo, San Simon, Pampanga. Wala pa rin tayo nakikitang gasoline station or petrol. 11 kilometers na tinatakbo natin sa ating reserve na gas. 12 kilometers. So, andito na tayo sa San Simon, Pampanga pa din. 6:30, San Simon, Pampanga. And wala pa rin tayong gas. At wala pa rin tayong data. Kalokohan naman to. Oy, wala akong data. na internet. Yan. Parang kailangan ko talaga i-restart yung cellphone ko. Nandito na tayo sa Apalit, Pampanga. At wala pa rin tayong gas. Petron, asan ka na? Ayaw kasi sa Shell eh, ang mahal eh. ...20 kilometers na, magto 20 kilometers na yung gas natin, yung reserve. Medyo alarming na to. Ayun! Woo! Petron! Nice one! Diba? Bago mag 20 kilometers. Eh, sarado. Ah, bukas. Nice, nice. Yun lang. Wala. Yun lang. Yun lang, boss. Ay, talaga tayong pagkasin. Masyado tayo na-excite. Tapos wala pala. Magsishell na lang ako. Kung may maunang shell dito. So guys, Bulacan na ata to. Hindi, palit pa rin. Sana hindi tayo umabot sa Bulacan na walang gas. Pag sa Bulacan eh, kailangan natin makikita ng Petron o kaya Shell. Sige. Petron o kaya Shell na lang. Eh, may arpa. Ano kaya itong arpa na to? Bulacan na to ah. Ano ba sunod sa Apalit? Bulacan to ba?
Delikado. Cut natin. Ano to? Anong cargo to? Is this Bulpan? Jets. Kalumpit, Bulacan. Nasa Bulacan na tayo, guys. 6:43 Bulacan. Nako. Nakapasok na tayo ng Bulacan. Hindi pa tayo nakakapagpagod. Wala pa rin talagang gas station, guys. Shell or petrol. Kailangan ko na ata mag-search. Kasi medyo 26 kilometers na yung tinatakbo ng reserve nating bus. Pero kaya pa naman to. Kaso medyo baka hindi kasi wala tayong makita eh. Biglaan na lang pumugak yung motor. Search tayo. Ayun, may malapit. 300 meters. Ito na pala eh. Nice. Sana meron silang gas. Kasi wala eh. Mukhang meron naman. 95 meron. $95 full tank. Tawakas guys, nakapagpagas na tayo. Hindi na tayo aala-alangan. AM, nasa Malolos na tayo. Malolos, Bulacan. Ayun o, pista mo, Malolos. Malapit na to, 2 hours na lang. Buti hindi ganun kainit, no? Medyo makulimlim. Tignan natin mamaya kapag umabot na ng alas 8. Lubak. Pahangin muna ako guys ng gulong para sure tayo. Time check 7:15 AM.
At nandito na tayo sa Giginto, Bulacan. So ayan, welcome to Giginto, Bulacan. Yan yung arko niya, Bulacan. So ang estimated time arrival natin is 8:54. So nag-ano tayo niya, nagpagas, nagpahangin, bumaba kasi nung kanina, yung pag-alis natin, ang estimated natin ETA natin ay 9:04. Ngayon 8:45 na lang, ay 8:54. Wala, so, possible pa yung bumaba kapag ka medyo binilisan natin. So magpapalit tayo ng destination. Kasi nakapintong Google Map natin ngayon sa may Cubao. So papalitan natin ng Pasig. Kasi may kailangan tayo seksuhin sa Pasig. So palitan natin to. Palitan natin yung pin location natin, ginawa natin Pasig. Medyo nag-extend tayo ng ilang kilometers. So estimated time arrival natin or ETA natin ay 9:06 AM. Kasi from 37 kilometers dun sa kaninang pinin natin, naging 42 kilometers siya. So more or less 5 kilometers yung nadagdag, kaya naging nadagdagan tayo ng ilang minuto. Nadagdagan tayo ng halos or mahigit 10 minutes. Dahil kaya ganun yung nadagdag sa 5 kilometro, mahigit 10 minuto ay traffic na po kasi sa Metro Manila. Traffic yung mga dadaanan natin, Cubao, UC, tapos Pasig. Traffic po kasi yan. So ayun guys, update lang. Andito na ang haring araw. Sumilay na. Medyo may kainitan na ng kaunti. Kailangan na natin magmabilis. Joke lang, hindi tayo makakapagmabilis. Medyo maraming sasakyan. Marami na sasakyan dito sa Bulacan. Hindi tayo makakaratrat. Ngayon na lang 40 to 60 na lang ang takbo natin. Pag medyo maluwag, 60 tayo. Pag mga ganito, 40-50 lang tayo. Medyo nangangalay na ako. Extend ko na yung paa ko. Ito yung isa sa mga reason bakit NMAX yung pinili namin bilhin. Kasi actually ang pinaka gusto ko talagang bilhin unang-una is ADV, Honda ADV. Kaso nga lang, yung version 1 yung unang version. Honda ADV 150 ata yun. Nakita, parang ang daming issue. Parang gano'n. Ang dami kong mga nakitang na panood ng mga reviews na medyo dami nga daw siyang issue. So, ayun kasi yung gusto ko talaga kasi ang forma niya. Ang pogi niya tignan. So yun, dahil nga sa mga issue, din pogi kung magkakaroon naman ako ng sakit sa ulo, diba? So dinisregard ko siya. So nag-stick ako sa Yamaha, since Yamaha yung brand ko naman nung una pala. Mio Sporty kasi ang pinakaunang. Nandun ako sa Aerox. Aerox talaga dapat ang kukunin ko. Kaso yung isa kong tropa sabi niya mag-i-Aerox daw siya. So ayaw kasi na may kaparehas. Hindi naman yun yung pinaka-factor bakit hindi na ako nag. So ang pinaka-factor talaga, pinaka-malaking factor bakit ako nag-NMAX tayo, kinapir ko kasi yung Aerox at NMAX at binis ko or ayun nga, binase ko yung riding habit.
Aerox kasi is medyo hindi ganun talaga, medyo nakakasakit ang katawan. Tsaka wala siyang ganito. Walang ganito ang Aerox. Walang yung tawag dito. Extended yung footboard niya. Nakalimutan ko yung tawag eh. Pero wala siyang ganito. Diba? So, para kasi ang Aerox is ano, pang racing type. Parang ganun. Correct me if I'm wrong ha, guys. Hindi ako nagmamagaling ha. Parang ganun yung forma niya kasi. Ganun yung posture mo sa kanya. Medyo nakalintang ganito. Diba? Medyo mataas ka yan. Ganyan. Unlike sa NMAX kasi, ang NMAX kasi is touring scoot. Touring scoot. Kumbaga, pag sinabing touring scoot, kumbaga, ideal siya talaga for long ride. Mahahabang biyahe. Kasi, comfort talaga ang ino-offer ni NMAX. Diba? At the same time, malaki yung ano niya, gas tank capacity niya or gas cap ano niya, yung capacity ng gasolina niya. 7 liters kasi itong NMAX eh. Version 2. Hindi ko alam yung version 2. Pero yung version 2, 7 liters ang capacity ng gas tank niya. So, good for long ride talaga siya. Ngayon, kinumpare ko kasi mahilig kami bumiyahe ni Mrs. dati. Mahilig kami pumunta sa malalayo. Mas pinili ko ang NMAX. At until now, sabi ko nga depende yan sa ano yun, sa riding habit mo. Kung saan nyo ginagamit ang motor. Okay? So wala akong against sa Aerox. Gusto ko pa rin ang Aerox. Para sa akin lang to. It is my personal opinion. Based to sa ano ko, kung paano ko nakikita ang Aerox. Kumbaga, kahit sinong gumamit ng Aerox, pogi. Talagang ganun siya ka-asli, ganun siya ka-forma. Diba? Unlike kapag sa NMAX, pero binabagayan yung NMAX, gano'n. Sa akin lang to guys ha, walang magagalit sa akin. Personal description kung paano ko tignan yung dalawang motor na. So ayun, at the same time, hindi naman kasi ako rumarat-rat talaga ng mabilis. Kasi mas mabilis talaga ang ano eh, para sa akin ha. Siyempre, sabi ng iba, depende yan sa gumagamit, depende yan sa ano. Oo, may factor gano'n. Meron yung impact. Depende sa gumagamit. Kung talagang gumagamit ng Aerox eh, hindi naman ganun kabihas sa tapos gumamit ng NMAX eh, talagang hinit eh. Diba? Talagang meron yung factor. Pero yun nga, kung talagang parehas ng abilidad lang ang sasakay, mas mabilis talaga ang Aerox. Diba? Based din yun sa ano ko, sa mga nakikita kong ano, mga reviews. Mas pinili ko yung comfort kesa sa speed or sa acceleration. Mas pinili ko yung comfort kesa sa forma ng Aerox. Though maporma rin ang NMAX, hindi ko mapagkakaila na maporma rin ang NMAX. Pero kung i-compare ang Aerox at NMAX, para sa akin, depende sa setup. Pero kung stock lang, para sa akin po ha, mas maporma ang Aerox. Mas aggressive tignan. Pero up to now, until now, hindi ako nagsisisi na NMAX ang pinili ko. Kumbaga, hindi to dahil kasi naka-NMAX ka eh, ganyan. Hindi po. Sinasabi ko nga po, gusto ko pa rin magka-Aerox. Gusto ko pa rin gusto ko magkaroon ng motor na Aerox. Pero hindi ko ipagpapalit yung NMAX sa Aerox. Kunyari, swap. Ganon. Hindi ko ipagpapalit yung NMAX dahil until now, na-experience ko yung use niya. Katulad ngayon, di ba? From Tarlac to Metro Manila or from Tarlac to Pasig, minotor ko lang, hindi ko confident or kumpiyansa na ako sa sarili ko na hindi ako bibiguin ng NMAX dahil design ang NMAX para sa mga long ride. So ayun lang. No hate, gusto ko po ang Aerox. Ganoon din naman po sa ATV. Lalo na po yung version ngayon
Sobrang ganda. Tapos yung shock niya pa, ano, may baso. 'Di ba? Ang ganda talaga. Kung may papipiliin ako, gusto ko sila bilhin lahat. Kung may pera lang tayo, no? Kung gano'n lang tayo kayaman, 'di ba? Bilhin mo lahat. 'Di ba? Ba't di mo bibilhin? Kung may pera ka naman na hindi mo alam kung paano ubusin, 'di ba? Pero syempre, kung practicality wise, NMAX. NMAX tayo. 7 AM. Nasa Bukawi, Bulacan na po tayo. Ang ating ETA ay 9:03. Nabukasan tayo ng 3 minutes. Kanina 9:06. Ang ETA natin ay 9:03 AM. Alas 7 pa lang pero medyo ramdam ko na yung init. Yung dampi sa balat. Grabe na talaga, ano, grabe yung init ngayon. Sarap na lang maging hotdog sa loob ng freezer. Nasa labas kasi para ka ring hotdog pero yung piniprito. Yung jumbo hotdog. Init. Ay nako. Si Ate. Time check, 7:39 AM. Nasa Marilao na po tayo. Marilao, Bulacan. Estimated time arrival sa Pasig or ETA 8:58. Kalahating oras pa. Um, 7:47. Nasa May Kawayan na po tayo. May Kawayan, Bulacan. Ang ETA natin ay 8:59 AM. Going to Pasig. Medyo malayo-layo pa. Meron pa tayong 26 kilometers. Actually, malapit na to. Kaso nga lang, traffic. $7:50 AM, nasa Valenzuela na tayo. Tago tayo sa anino ng ano, bus. Init eh. Sabi no, alas 8 pa lang. Pagka alas 8, init na. Traffic. Bulan tayo ng stoplight dito. Ano lugar na ba ito? Valenzuela. Ano?
Ay, grabe traffic. Kahit motor, di mo kasi ingit eh. Rush hour kasi. ETA natin going to Pasig is 8:57 AM. Time check, 8:11 AM. Papasok tayo ng EDSA. Eto, EDSA na to eh. Tama ba? Ito ata inaayos yung ano eh, flyover. Ayun o. Inaayos. Kaya dito lahat dumadaan. Saan mo ako pinapadaan? Google Map ah.
Time check, 8:35, nasa Ortigas na tayo. Ayan na, traffic. Hello guys, nandito na tayo sa Pasig. 8:46 AM. So, sakto lang yung yung ETA natin kanina. Actually, 8:47 nga yun eh. So, medyo nakaaga tayo. Ngayon, hanap muna tayo ng tatambayan kasi yung aasikasuhin ko dito after lunch pa daw. Mga alauna daw, ganun. So, matagal-tagal pa. Hanap muna tayo, una muna natin gagawin ay kakain. Sunod ay siguro magkakape tayo. Hanap muna tayo ng ng makakain. Pwede na rin tambayan. Medyo mabibilid nga lang sa araw ang ating motor. Dito, parking. Dito. Dito tayo sa kabila. Dito tayo sa tabi ni Jollibee. Hi Jollibee. How are you? Init na? So kunin lang natin yung tubig ko. Baka pagalitan na ako niyan ni madam. Saka yung ito lang muna. Let's go. Init. Tapos na tayo magkape. Hindi ako naka-idlip eh. Nagkape lang ako eh. Amaya tayo umidlip kapag kami pagkakataon. Ngayon, puntahan muna natin yung lalakarin natin dito sa Pasig. Kasi kanina, yung pagdating ko ng alas 8, bale, wala pa daw yung kakausapin ko. Sabi, after lunch daw, mga 1 PM. So, tumambay muna tayo dito. Nag-lunch, nagkape. And ngayon, diretso na tayo doon kasi 1:33 na. So, diretso na tayo doon sa pupuntahan natin dito sa Pasig. After nito, diretso na tayo sa Cubao. Siguro, hanap ulit tayo ng tatambayan natin doon. Kasi, ang schedule natin doon is 6 pa. Alas 6 pa ng gabi. Alas 6 hanggang alas 7. So medyo matagal-tagal pa ulit tayo mag-iintay. Try din natin kung aantukin tayo. Kasi medyo naparami na tayo ng kape. Pangatlong kape na natin to ngayong araw. Sana nandun na yung kausap natin. Para hindi na ulit tayo mag-iintay dito. Para at least pag nasa sa Cubao na tayo, nandun na lang. Lapit na lang yung pupuntahan natin. Makakapag-relax na tayo doon. Uy, buti maulap o mulimlim. Init kanina eh. Dito na pala tayo sa Rosario, Pasig.
Ano to? Time check, 2:39. Tapos na yung ano natin dito sa ano, Pasig. Punta na tayo ng Cubao. Ay, pagod na ako. Napagod ako sa sobrang init. Woo! ¿Cuántos tienen estación? Umaambon dito, Gar. Time check, 3:27. Nag-lunch lang tayo. Nandito na tayo sa Cubao. Napagod na ako sa init. Cubao na tayo, guys. Woo! Sumasagad yung shock natin, ah. Ba't kaya? Front shock. Sobrang lambot. Hi guys! Pauwi na. Time check, 9:40. Kakatapos lang ng mga kailangan gawin. Pauwi na tayo. So estimated time is 3 hours and 14 minutes. 118 kilometers. Makakauwi tayo ng 12:53 ng madaling araw. So let's go. It's all goods. At least isang ano na lang, tapos na natin lahat ng kailangan gawin. At isa na lang din ang battery available sa GoPro. Ay hindi, meron pa pala akong battery, naka-charge nga pala yan. Time check guys, 9:51. Nasa North EDSA na tayo. Malayo pa tayo.
10:11 na sa Valenzuela na tayo. Medyo traffic pa rin, kaya hindi tayo makapagdire-diretso. Medyo traffic pa rin talaga. Tapos ang lalaki pa ng kasabayan natin, mga truck at saka bus. Hindi tayo makapagdire-diretso talaga. Ayun, no? Diba? Ang traffic pa rin. Huwag niyo pong gagayahin ang ginagawa ko na nagka-counterflow. Hindi po yan okay. Sorry na, di na nga tayo. Naka-video kasi. Kung di naka-video to, counterflow ko na to eh. Sa kamote tayo nabuhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. Medyo takbong pogi lang tayo, takbong chubby. Kasi hindi naman tayo nagmamadaling umuwi. Mas mainam na yung safe tayo. Kaya nag-aalangan ako sa daan dito sa Bulacan eh. Wala pa naman tayo sa Bulacan. Nasa ano pa lang ata tayo. Valenzuela pa lang ata. Di ba? Lumilipad tayo. Tsaka nag-aalangan ako sa harapan. Hindi ko alam kung ano nangyari. Sobrang lambot. Hindi naman gumigewang. Baga parang ang pangit lang ng play niya. Sobrang lambot niya. Tumasagad siya, tumutukod. Valenzuela pa rin tayo guys. Allied Care Experts. Time check guys. 10:26. Nasa May Kawayan, Bulacan na tayo. Medyo ano na tayo, alalay na tayo ng takbo dito. Ay, grabe yung alikabok. Wow. Libre pulbo ah. Time check guys, 10:30. Nasa Marilao na tayo. Marilao, Bulacan. Medyo nababawasan na yung ano natin, ETA. 12:47 na. Kanina is 12:57 na ito o 12:53. Time check. 10:36. Ay, 10:35. Bukawi, Bulacan. Layo pa natin, no? 90 kilometers. Sakto 90 kilometers. Ganda na ng daan dito sa ano, Bulacan ah. Konti na lang yung lubak-lubak ah.
Time check guys, 10:48. Kakapasok lang natin ng Giginto. Giginto, Bulacan. Napuwing pa nga. Napuwing ako guys, ang sakit. Sakit. Ayun na yung arka ng Giginto. Pero papunta ata dito yung Giginto, iba na ata dyan. Hindi ko lang sure. Not sure. Guys, 10:58. Nasa Malolos na po tayo. Malolos, Bulacan. Medyo ramdam ko na yung pagod ah. Time check guys, 11:10. Nandito na tayo sa Kalumpit, Bulacan. Ayan, 11:10. Dito ko na rin tatapusin yung yung video ko dito. Kasi lobot na tayo. Lobot na yung camera natin. So siguro magre-record na lang ako mamaya sa cellphone pagka nakauwi na ako. Para lang ma-time check natin kung ano oras tayo makakauwi. So ang estimated time as of now is bumababa na siya, 12:31 AM. So yan. Ngayon ay nakaka 68 ngayon ay 68 kilometers pa tayo. So halos kalahati na yung natatakbo natin. Wala pa sa kalahati. Pero halos kalahati na. Maraming salamat guys sa panonood ng ating mga videos, sa mga ina-upload po natin. Salamat po sa mga subscribers natin at sa patuloy na sumusuporta sa mga video natin. Salamat po sa mga nagko-comment, sa mga nag-share, sa mga nag-subscribe sa ating channel. Mga nanonood po na hindi pa po nakasubscribe, pa-subscribe naman po ng ating page. Pampanga na ba yun? Wow, nasa Pampanga na para tayo. Pa-subscribe naman po ng channel natin. Pa-like ng mga videos po natin. Ganyan din, pakiclick na rin po ng ating bell button para lagi kayo updated sa mga bagong videos na i-upload po natin dito sa Facebook natin. So yun guys, maraming salamat. Nasa Pampanga na tayo. So yun guys, maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-ingat. At maraming so yun guys, dito ko natatapusin yung video. Maraming pong salamat. Always ride safe guys. God bless. Peace out. Pampanga na tayo. Yay! 62 kilometers. Bye! Hello! Time check guys, 12:27. Kita ba?
Hindi ko alam kung kita. Andito na po tayo sa subdivision. Papasok na tayo ng subdivision. Hi! Sa wakas! Woo! Makakahiga na. Salamat guys! Pagod!